O eto mga kadonatics, August 4, may session yung House of Representatives ngayon, yung Kongreso. At isa-isa sa kanilang mga kadonatics, at least not all, nagbigay ng free speech. Si Representative Isidro Ungab, grabe, galit na galit nagsalita mga kadonatics, indirectly saying Romualdez and BBM are corrupt. Grabe yung mga pinagsasabi niya dito mga kadonatics. From the heart talaga. Nasasaktan siya mga kadonatics kasi nadadamay yung mga congressmen na yung hangarin lamang ay magserbisyo. Eto, panoorin natin yung video mga kadonatics. I call on this august chamber to restore the trust, the confidence, and the integrity of the entire budget process. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Grabe! Can you imagine? Nagka-history yung budget mga kadonatics under BBM's administration. At itong si Romualdez. Grabe talaga ka-corrupt yung ngayong administration mga kadonatics. Lahat! From the top to the bottom mga kadonatics, corrupt lahat. Sobra na. Nung hinawakan ni Romualdez at Zaldico yung budget ng Pilipinas, nako, grabe. Ang daming mga anomalyang nangyayari mga kadonatics. Now, pinalitan si Zaldico kasi parang nag-wave-wave na din mga kadonatics. Ngayon, ipinalit itong si Recto. If I'm not mistaken, si Recto ata, isa ding napaka-corrupt. Di ba? Grabe. Indirectly saying mga kadonatics, sa loob ng House of Representatives, nakikinig yung speaker saying that you're so corrupt, Mr. Speaker. I urge my colleagues, let us not allow short-term expediency or political calculations to compromise the hard-won health rights of our people. Let us remember that the world look upon us when this chamber passed the sin tax law in 2012. It helped the country garner the first ever investment grade credit rating from international credit rating agencies. Humility aside, I was the main author of the sin tax law of 2012 of Republic Act 10351. Good job. For the sake of every Filipino in need, for our duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Today we face a test whether we uphold these laws in the spirit in which they were crafted and the welfare of the Filipino nation. Let us never forget the power of the force is not ours to wield, but ours to safeguard for the people we serve. Let us wield not just authority, but compassion and justice. For that is the true spirit of public service. Thank you, and may God bless our deliberations and our nation. Daghan salamat. Mr. Speaker, if there's anybody in the hall who wants to ask question, I am willing to reply for an interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Siguradong maraming magtatanong mga kadonatics kasi grabe, nasaktan yung mga corrupt, yung mga buhaya nasa Kongreso. Imagine nasa 300 yung mga kadonatics na mambabatas, tinira niya. But they would be hurt but not change mga kadonatics. Alam naman natin yan, matagal ng ganyan. They will be inspired but will never change. Kung corrupt ka na talaga. Remember, hindi kayo mananatili sa pwesto. You are getting older. Hindi nyo madadala yung pagka-corrupt nyo, yung pera na corrupt nyo sa libingan, especially sa langit. At eto mga kadonatics,
DPWH Undersecretary. Kasi may cabinet member mga kadonatics, Secretary of DPWH, tapos may undersecretaries, nasa 8 yan sila mga kadonatics, na pag-alaman in a report, in an investigation, na siya yung pinakamayamang undersecretary, not just in the Philippines, but sa buong mundo mga kadonatics. Grabe! Ganyan kakurap ngayon. Pinakamayaman. Wow! Eto mga kadonatics, panoorin natin yung report. Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos sinibak. sa Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang Nagpayaman May kompetensya pala sa mga kadonatics kaya nasibak. detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng sona ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon What the? Grabe! Kung totoo man talaga itong mga kadonatics, grabe, sobra na talaga yung garapalan sa Pilipinas. Sobra na mga kadonatics. Siguro, siguro matagal na yan sa pwesto. Ngayon, ewan ko ba mga kadonatics kung bakit ngayon lang nalaman, 3 years na si BBM sa kanyang pwesto. Dapat noon pa yan, di ba? Ay nako, baka busy din yung iba. Busy sa pangungurap din yung iba, quote and quote. din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Yang kayo na yan, parang hindi talaga ako agree niyan. Dapat mahiya naman tayo. Di ba ang sabi ni BBM na normal lang yung flood mga kadonatics, bakit nagre-reklamo siya sa SONA? Di ba? We have to change our perspective daw. Iba na yung perspective natin towards flooding mga kadonatics kasi normal na lang yan sa Pilipinas. Bakit ka galit na galit sa mga flood control projects? Normal na lang pala. Wag na lang mag-project, di ba? Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ikaw yung utang na utang. Ikaw yung utang ng utang sa Pilipinas. Ilang trilyon na, 17 trilyon na tayo mga kadonatics. Grabe, sobra na talaga kalaki ng utang ng Pilipinas. Sabi ni Sen. Erwin, Mga kasama sa plastic. napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo pero mistulang lalong binaha ang lugar. Bago pa ang sona ng Pangulo, nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office at may ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation on this matter. The Senate inquiry po on this. Grabe. Pati yung may mga issue mga kadonatics, tumitira na sa mga may issue ng mga politiko. Itong si Erwin mga kadonatics, isa din sa may issue. Tinitira yung may mga issue. Ngayon, nagtitirahan na sila mga kadonatics. Ewan ko kung sinong nagsasabi sa kanila ng totoo. Pero one thing for sure mga kadonatics, they are all corrupt. They should not be in the position they are right now. Ang mga waterways na kanilang po ng bahay. I'll be calling for immediate investigation on this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. As an ordinary citizen mga kadonatics, I can only comment and voice out, but aside from that, wala na tayong magawa. But we have a strong God. We have a powerful God mga kadonatics. Let's just pray to Him. Somehow mga kadonatics,
magiging top country na din tayo. First world country. Sayang mga kadonatics, we are a Christian country. At least 70% Christian. Pero bakit ganito yung country natin? Like, name it mga kadonatics, all types of criminalities andyan sa Pilipinas. And not just mga isolated cases mga kadonatics, kundi they are used to it. They're accustomed to doing it mga kadonatics. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like. Bye-bye.